Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-4 na kabanata. Hindi pa rin kinikibo ni Sophia si Dennis, kahit lula na siya ng sasakyan nito. Hindi rin naman ito umiimik, kaya napuno ng nakakailang nakatahimikan ng open-air na BMW nito. Di kalayuan sa kanila, ay sumusunod naman ang pajero na kinalululanan ng mga bodyguard nito. Pagpasok nila sa bayan ng Subic ay may nadaanan silang mga tindahan na nagagandahang bulaklak. Bigla na lamang pumasok sa isip niya ang mga sinabi nito noon sa kanya. Talaga bang walang balak ito na bigyan siya ng kahit na anong regalo? Kahit na isang tangkay ng kalachuchi? Wasn't she worth buying gift? Hanggang sa makarating sila sa eksklusibong Marina Yachts Club, ay hindi pa rin sila nag-iimikan. Tinitikis talaga siya ng walang hiya. Ha? Nunca na makuha nito ang matamis na oo niya dahil simula sa araw na yon ay binabago na niya ang standard niya sa mga manliligaw niya. At kung hindi to yon, magagawa ng tama. Pasensyahan na lamang. Pero naiisip pa rin siya, kaya ibinaling na lamang niya ang pansin sa ganda ng kapaligiran. Everything there spoke of wealth, mula sa iilang establishment na naroon hanggang sa mga yate, speedboat, sailboats at jet ski na nakahilera sa napakagandang pantalan. Subalit, ang mas nakakatawag ng pansin sa lahat ng mga yon ay ang mga tao mismo na naroon. Madaling mahulaan kung sino ang mga empleyado at ordinaryong tao sa mga prominente at mayayamang miyembro ng exclusive yachts club na yon. Alam niya, hindi siya nababagay sa ganong lugar. Babalik na lamang ako sa Maynila. Wika niya, paghinto nila sa tapat ng isang yating may pangalang Efyon. San ba ako rito makakakuha ng jeep? Hindi uso ang jeep dito. Bumaba na ito at binuksan ng isa sa mga bodyguard nito ang pinto niya upang alalayang siyang makatayo. She just ignored the offer. Kung ganon, saan ako makakakuha ng taxi? Ngumiti lang si Dennis, saka iniangat sa ulo ang suot na sunglasses revealing once again those gorgeous glinting gray eyes. Hindi rin uso ang taxi rito. Anong uso sa lugar na to? Asar na tanong niya, habang pinipilit ang sariling salubungin ang titig nito. Napapansin kasi niya na tila nahalata na rin itong ayaw niyang tignan ang mga mata nito. Helicopters, Learjet, twin engine plane, cruise ship, and this baby. Iminwestra nito ang mga yating nakahilera sa likuran nito. Umakyat na tayo. Malamang nasa Efyon na sina Atasha at Trece. Nagulat na lamang siya sa sinabi ng lalaking ito. Gusto ko nang umuwi. Hindi ako bagay rito. Hindi bagay? Kumunot ang noon nito. At sinong may sabi? Ako. You are talking nonsense. Lahat naman ng tao ay pwedeng pumasok dito basta matino. You mean, lahat ng tao? Basta mga kagaya ninyong mayayaman. Well, yeah. Pero hindi naman kami ang nagseset ng standard na yan, kundi ang management ng marina. We stay here because of the sun, the sea, and the chance to have a normal life outside our office. Kung naging mayayaman man ang mga miyembro ng Marina Yachts, nagkataon lang siguro yon. Nangangatwiran ka pa. Sabihin mo nga sa akin, ganda. Tuluyan ng hinubad nito ang suot na sunglasses. Ayaw mo ba sa akin?
Dahil hindi ako traditional na manliligaw o dahil lang nagkataong mayaman ako. Pareho. Anong masama sa pagiging mayaman? Tao pa rin naman ako Kami. Tao pa nga rin kayo. Pero ang tingin naman ninyo sa inyong sarili, hindi ordinaryo. Pakiramdam ninyo ay kayo ang nagmamay-ari sa mundo. Lahat ng ginagawa ninyo ay laging may assistant na hanggang ituloy ang isang gawaing pinagsawaan na ninyong gawin. Eksahirado ang ekspresyon ng gwapong mukha nito. Kung hindi nga lang ito abala sa paghawi ng mga hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito tuwing umiihip ang hangin, ay baka masakal na siya nito. Why did he have to be like that? God, he was absolutely gorgeous. Hindi ako magsasawa sa panliligaw sa'yo. At lalong walang balak ang mga bodyguard kong ituloy ang panliligaw ko. Ayaw nila sa magaganda. Pero teka nga, ganda. Bakit ba ganyan ka magsalita? Di ba mayaman ka rin dahil ikaw ang may-ari ng Jabero? Hindi ako mayaman. May-ari lang ako ng Jabero. Nagkamot ito sa ulo. Tama na nga. Wala namang kwenta itong pinagtatalunan natin. Umakyat na tayo sa gancho. Mando, galing nito sa mga bodyguard nito. Kayo nang bahala dito. Yes, boss. Let's go. Yaya ni Dennis sa kanya. Humalikip-kip siya. Hindi mo ba ako narinig kanina? Ang sabi ko, ayoko rito. Ma'am Sophia, mula sa upper deck ng Ifyon ay nakita niyang kumakaway sa kanya si Atasha. Katabi nito ang nakangiting si Tres. Sumungaw na rin doon ang nakatinging mukha ni Sets at Joji at ang seryosong anyo ni Ran. Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa kami naghihintay sa inyo rito Pare, tama na muna ang panliligaw. Ani ni Tres. Umakyat na kayo. At kulang na ang kainuman namin dito. Itong sweetheart ko, magaling lang gumawa ng paraan Masasarap na inumin ba naman ang ibigay? Pinalo ito ni Atasha sa balikat. Gusto mo nang umurong sa kasal? Sabi ko nga, lasengga ka, diba? Kabig agad ni Tres. Saka natatawang niyakap ang kasintahan. Come on guys! Get up here! Oh, hayan. Bibiguin mo ba naman ang pinakamahusay mong bartender? Tanong ni Dennis sa kanya. Sabay hawak sa kanyang kamay. Halika na. Nagugutom na rin ako. Pinilit niyang kumuwala rito subalit mahigpit na ang hawak nito sa kanya. Kung hindi nga lang siya lalabas, nakahiya-hiya ay kinagat na niya ang kamay nito. Nagkakaasara na ang mga lalaki nang dinatnan nila. Si Danky pa, sambit ni Joji. Alam mo namang ang babaeng yon. Kahit kakapiranggot lang na tao, matinik pa rin. I know what you mean, sang-ayon ni Ses. No wonder. Nakaligtas siya sa buong security personnel ko. But I have to give a credit where credit is due. She is a very good reporter. She know what she want and know exactly how to get it. Napasok din pala niya ang teritoryo ninyo. I just don't understand why she wouldn't want to interview Ran here. Binalingan ni Sets si Ran. Diba? Interesado naman siya sa'yo. Shut up, Ses. Iritadong sagot ni Ran. Hinarap siya ni Dennis. Dito ka lang. Huwag kang lalapit sa amin kahit ano ang mangyari. Excuse me, if I remember correctly, ikaw ang lapit ng lapit sa akin. Just do as I say. Marang itinulak siya nito sa isang panig ng deck. Magkakagulo, kaya hanggang maaari ay lumayo ka sa amin. Gulo? Di ba engagement party ito? Napansin niyang inilayuri ni Tres si Atasha sa mga kalalakihan. Binalingan naman niya ang mga nag-aasaran. Nang makita ang madilim na mukha ni Ran,
ay naiintindihan na niya ang ibig sabihin ni Dennis. Ran was almost ready to kill. In any case, madali namang kausapin si Danky. Patuloy ni Ces na tila hindi nahalata ang namumuong tensyon sa pagitan ng mga ito. Sinabi ko na sa kanya na kapag hindi niya na-interview si Ran, hindi rin niya may interview ang iba pang miyembro ng BBC. You did that? Yes, Ran. Basically, how dare you put Danky's life in danger, Ces? Galit na sigaw ni Ran. Bakit sinabi mo sa kanya? Kung hindi niya ako may interview, ay hindi ka rin papayag na magpa-interview. Alam mo ba, na huling beses niya akong tinangkang habulin, ay muntik na siyang mapahamak. Kung ganon, hindi ako naglagay sa kanya sa panganib. Katwiran ni Ces. Doon na nagkagulo. Tinangka ni Ran na suntukin si Ces, subalit kalmante lang na umatras ng 2 hakbang ang huli. At bago pa makapalag uli, ang galit na si Ran, ay nahawakan na ito ni Tres, Joji at Dennis. Mainit yata ang ulo mo ngayon, Ran. Tila lalo lamang nanggigigil si Ran sa sinabi ni Ces, kaya nagpumiglas ito. Sa kasamang palad, may tinagong lakas pala ito sa kabila ng pagkakaroon nito ng sling sa isang braso tulad ng pagkakabaril dito. Ilang araw lang ang nakalipas. Kaya nagawa nitong balyahin si Joji. Sabay pa sila ni Atasha na sinundan ng tingin ang humagis na lalaki. Ouch! Sambit niya nang tumama ito sa railing ng deck. That's hurt! No doubt. Sang-ayon ni Atasha. Mabuti na lamang at nasa kondisyon din ang mga katawan ni na Dennis at Tres. Kaya kahit 2 na lamang ang mga ito, ay nagawa pa ring pigilang mahawakan ni Ran ang tila wala pa ring pakialam na si Ces. Ilang segundo lang naman ay nakabangon na din si Joji upang tumulong sa pagpigil sa nagwawalang kaibigan. Mabilis na lumapit si Danky sa mga ito. Pinaghampas nito ng bag sina Tres, Dennis at Joji. Bitiwan niyo si Ran. Ano ba? Nasasaktan na siya! Napangiwi sina Dennis at Trece, habang si Joji ay panay ang sigaw ng aray. Mukhang iniinda na nito ang pagkakahagis kanina. Danky, umalis ka rito, sigaw ni Ran. Ayoko! Hindi ako papayag na saktan ka ng mga ugok na to. Sinakyan ni Danky sa likod si Joji, saka inipit ang braso ang leeg nito. Leave him alone! Inihit ng ubo si Joji. Get her off me! Sigaw nito. Napuno ng tawanan ang lugar. Lumapit si Ran. Ipinaikot ang mga braso sa bewang ni Danky at inilayo ito sa namumula ng si Joji. I would never ever dream of messing up with Ran, wika ni Dennis. Ayoko yatang masakal din ni Danky. Humalakhak sina Ces, Tres at Atasha. Ngunit huminto rin agad ang mga ito. Marahil ay napo na rin ng mga ito na kalmado na si Ran. Nakatitig ito kay Danky. Mukhang may lihim na namamagitan sa mga ito kaya ipinasya muna nilang iwan ang mga ito. Nagtungo sila sa cabin kung saan ay may nakahaing iba't ibang putahe para sana sa okasyong yon. Nagugutom ka na ba, ganda? Anong gusto mong kainin? Hindi niya pinansin si Dennis. Bagkus ay kinuha na lamang niya ang inuming iniabot ni Pamela. Lumabas sandali si Ces dahil may kausap ito sa cellphone at ang iba pa nilang kasama roon ay nagkanya-kanya na ng partner. Trece and Atasha were having their sweet moment while Pam and Joji were arguing again. Galit ka pa rin ba sa akin, ganda? You will stop calling me ganda, paninindak niya kay Dennis. But I can't. Kung ganon, maghanap ka ng kausap mo. Ikaw lang ang gusto kong kausapin. Ako,
Ayaw kitang kausapin. You don't mean that. Dennis, will you just leave me alone? I wish I could. Then leave me alone. I said, I wish I could, but I can't. Ilang araw kitang hindi nakita at namiss kita ng gusto. Pagbigyan mo naman ako. Magpapakamatay ako kapag hindi mo ako nilayuan. Huwag naman ganda. Lumayo ito ng ilang talampakan sa kanya. Pwede na ba yan? Napabuntong hininga siya. Ano na ba ang gagawin niya sa higanteng langaw na ito? She just couldn't get rid of him. Sa inis ay hindi na lamang niya ito pinansin pa. It was a good things na may iba pang happening doon. Kung hindi ay nabaliw na siguro siya sa konsumisyon kay Dennis. Now that I've seen you together. Bagay pala kayo. Nanunuksong wika ni Atasha habang pinagmamasdan sina Georgie at Pam. As usual, asara na naman ang hirit ng dalawa sa isa't isa. Minsan, gusto na rin niyang maghinala na may dating relasyon ang dakilang playboy at ang nonsense na editor-in-chief ng Philippine Stats. Subalit, bago pa tuluyang magkainitan, ay nagpasya na silang balikan ang mga iniwan nila sa itaas. Tamang-tama namang naabutan nila sina Danky at Ran na nasa kainitan ng paghahalikan. Mukhang nagkakasundo na ang mga ito They took their time kissing. Afterward, Ran announced that he and Danky were getting married. Ilang minuto lang pagkatapos ng deklarasyong iyon, narinig nila ang pagkahulog ng kunsino sa tubig. It turned out that Pam had pushed Georgie overboard. Tuluyan na yatang napiko ng dalaga. Ang dalawang ito, sambit ni Dennis sa kanyang tabi. Dapat, basbasan na ng pari bago pa sila magkasakitan ng husto. I think they like each other. Pinipesi na nila ang isa't isa mula pa nang magkita sila uli. And yet, you still think they like each other. Marami namang paraan upang ipakita na gusto mo ang isang tao. In their case, ayaw siguro nilang malaman ng isa't isa ang nararamdaman nila. O kaya naman ay sila mismo ang tumatanggi sa nararamdaman nila. That's why they resorted to annoying each other. Wow! Ang galing mo namang mag-analyze. Hindi ko gusto ang tono mo, Dennis. He just sighed frustratedly. Kailan mo ba magugustuhan ang kahit nakatiting na pagkatao ko? Mabait naman ako Hindi ko kailangan ng mabait. Iginagalang naman kita. Ano pa ang kulang? Sabunutan kaya niya ito nang maalog ang utak nito at matauhan nito. Kapag ka nalaman mo na ang kulang, ora mismo, sasagutin kita. Talaga? Hindi! Tinalikuran niya ito. Joke lang yon. Habang tumatagal, ang pagkakakilala niya rito ay parami ng parami ang nakikita niyang mga kapintasan dito. Katulad na lamang ng sobrang kakulitan nito. Sabihin mong totoo, ang binitawan mong salita kanina tungkol doon sa pagsagot mo sa akin, na ora mismo, nakasunod ito sa kanya. At pangako, hindi na kita kukulitin ngayong araw. Sigurado ka? Agad na sang-ayon nito. Totoo ang mga sinabi ko. Kapag ka nalaman mo na kung ano ang kulang sa panliligaw mo, sasagutin na agad kita. Okay, deal! Nakita niya ang ginuhitan ni Ran ng korteng puso ang pinunit na larawan ni Georgie sa magazine at idinikit sa dingding ng deck. Pasensya na, Dennis, pero hindi ikaw ang susunod sa atin. Wika ni Tres. Okay lang. Hindi naman kami nagmamadali Nilingon siya nito. Di ba ganda? Che, hindi kita kilala. At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.